Statement ng Star Magic, Gerald Anderson and Julia Barreto have mutually decided to end their relationship. 37? 37 yata. Oh, 37 na, di ba? Parang magkalimutan na lang. Kasi wala na magagawa, kinasal na yung bata eh. Hayaan na natin sila maging masaya. Kasi tanda ko dati, masyadong maigpit yung parents niya sa kanya. Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mga showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng kamera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis. Yun, machismis na araw sa inyo, mga kamarites. Ito na naman ang inyong paboritong tito. Walang iba kundi si Tito Hello, Ace. Tito Ace. Ang inyong tito, macho chismoso. Siyempre kasama natin si... Yes, another day, another chismis. Kasama niyo po si Claire Santiago, ang nag-iisang Ma'am Marites ng Pilipinas. At siyempre, andito kayo sa Marites on Air! Yun! Mars, kamusta naman? May energy pa, syempre. May energy para pa sa tayo. inyo, laging may energy. Omsim, yon. Yat, masaya na naman kami at makakasama nyo na naman kami. Makikita yung mga pagmumukha namin sa loob ng 30 minutes. Nagbibigay sa inyo ng mga latest chika. Yes, at saka mga bagong mga updates sa mga favorite yung celebrity. Diba? Simulan natin. Fresh na fresh. Yan. Magbabalik na ang Your Face Sounds Familiar. Yun, face. Fresh na face. Yan, yan. Of course, sa ABS-CBN to. So, syempre, magkakaroon ng bagong host. Kailan ba yung last time na nagkaroon ng Your Face Sounds Familiar? 2021 yung last 2021, tagal na pala. last season. Okay. 2015 to 2021. So, nag-run for 6 years din yung program na to ng ABS-CBN. So, babalik siya ngayong October 2025. Yeah, officially confirmed na. Nagpalabas na rin ng ABS-CBN teaser. Oo, yun. Meron na. At ang mga bagong host. Yeah, di ba? Bagong host si Vong Navarro and Jong Hilario. Bongjong. Bongjong. Bongjong, yun. Ay, so, mapapanood na naman natin yung... Oo, yan. Maganda yan. Abangan na naman yan. Yung grupo nila dati? Anong grupo nila? Street Boys. Yan, Street Boys. Yan. So, may kita natin doon. May possibility kaya na mag-ano din sila? Mag-transform ng Tingnan natin. Pero before kasi si Vong, sumali din sa Your Face Sounds Familiar. Tapos, naging siya si Lady Gaga. Tapos si Jong naman, Bruno Mars. Yun. Talaga? Sumali din sila dito. Hindi ko na lang matandaan kung anong season. And for those na... Kuwela naman, kuwela. Oo, super kuwela naman lagi ang mga episodes nitong Your Face Sounds Familiar. At para dun sa hindi ganong familiar sa show, sa mga hindi ganong familiar sa show, yung concept niya is... para siyang reality talent competition. Hindi lang singing kasi. So, merong gagayahin na celebrity or personality, artist. Gagayahin, hindi lang yung boses, kundi pati yung appearance. mukha. Oo. As in, kung halimbawa lalaki ka at babae yung gagayahin mo, kailangan magmukha kang ganun, babae talaga. Parang kapanipaniwala na talagang magta-transform ka sa artist na yun. Tapos, kung kakanta ka, kasama yung mga nuances. Mga mannerism na ganun. Mga mannerism, pati yung mga kurap ng mata, buka ng bibig, kailangan kayang-kaya mong gayahin yun. Yung pagliyad, yung halimbawa lumiliyad habang kumakanta. Si Pilita Corrales. Yung parang si Pilita Corrales. Yan. Ganun, kailangan, as in, parang ikaw, parang nabuhay sa pagkatao mo, yung gagayahin mo kung singer or artist, ganun. Maganda yung ganung concept, no? Kasi, alam mo yun, hindi lang sa magaling, let's say, singer ka, kaya mong gayahin yung boses niya. Pero ito, this time kasi, gagayahin mo buong appearance parang becoming you, yung yung concept niya, gagayahin mo sa makeup, sa appearance, sa galaw nga, di ba? Itong concept na to is yung full package. So, bali ito, galing pala itong concept na to, yung Your Face Sounds Familiar, sa Spain pa. Sa Spain, doon sa series na same title din naman. Same title, oo. Meron palang ganun doon sa Spain. Oo, sila pero series. Series, oo. Dito naging reality competition. Competition, no? Tsaka kuwela din di ba? Parang kung may mga
celebrity, may ginaya sila ngayon, abangan mo kasi may bago matapos, may parang itatas sa'yo na gagayahin mo. Oo. Kung, minsan random na yung genre mo magkaiba yung gagayahin mong genre. So, napaka-challenging, di ba? Mag-expect ka talaga, ano ba yung maging hitsura niya? Parang ang layo-layo ng hitsura niya. Ang layo ng hitsura. Paano kaya paano mo ma-imagine? Oo. Diba? Para lang magmukha siyang gano'n. Minsan lalaki ka, gagayahin mo babae, gagayahin mo lalaki. Vice versa. Oo, ganun. Maganda. Sobrang exciting na naman to. And for sure, every weekend, aabangan na naman. Aabangan na naman yan, syempre. And of course, celebrity mentors dito, sila Noy Volante and Clarice de Guzman. Si Mom. Si Mom. Si Clarice de Guzman na naging winner din dito sa Your Face Sounds Familiar. Oo, naging winner siya noon, time na yon. So, sila yung mga bagong... 2021, yung last season. Last season, okay. Ano yung naging winner. Bago siya napasok sa bahay ni Kuya. Oo, si Mom Clarice. So, yun yung sila ang mga bagong celebrity mentors natin, si Noy Volante and Clarice de Guzman. Dadagdagan pa kaya sila o sila na? Alam mo naman, minsan talagang pag nakita nila na ang ganda ng pag-accept ng mga viewers, naglalagay sila, diba? Nagdadagdag sila. Bigla nilang may susulpot na bagong mentor. Pwede yun. So, Mga guest yan. mentor or guest host. Diba? Gano'n naman yan. Okay yan, si Noy Volante. Naalala ko si Noy Volante, may naging issue dati to eh. Ay, grabe siya. Yung ex... Marites pa kayo. Hindi mo naging issue, naging sila ni Nina. Yung singer, si Nina. Nina Gerardo. Oo. Tapos parang huling The Soul Siren, Nina. Soul Siren, na bagay sila dati nun. Someday. O yun! Di ba? Bagay na bagay sila ni Nina nun eh. Hindi pareho silang Nina, Noy. Oo, Ninoy. Ninoy and Nina. Ninoy, no? Ang galing. Sayang lang nagkahiwalay sila ng 2007. Parang medyo din, di maganda yung pagkakahiwalay nila Nina eh. Ingay nun. Maingay. Kasi parang ang nangyari is, yung parents ni Noy Volante, may utang kay Nina ng 1.4 million hanggang sa nagkademandahan pa nga yata, di ba? Naalala ko parang gano'n. Ako, na-settle naman siguro kasi si Noy ngayon is may pamilya na. Ganun din si Nina. Si Nina, na nagbabalik din si Nina, di ba? Nakita mo yung mga past concerts niya, kahit mini concerts. Mga gig, marami. Nakita ko sa social media, marami. Nakakatuwa, kasi panahon natin to di ba? Tsaka ang ganda ng boss ni Nina, talagang sumisipol eh. Parang siya lang yung may ganyang yung ganyang style. Parang ganung style, kaya nga Soul Siren tawag sa kanya eh. Si Melay, sobrang kwela niyan. Wrecking Ball, yung si Melay. Yun ang ginaya niya. Di ba, imagine yung Miley Cyrus. Yung siya, nakaupo dun sa ball. Wrecking Ball nga, Yung season 2 naman, ang nanalo si Denise Laurel. Naalala mo yung performance niya nun? Hindi ko na ganong matandaan, pero yes, natatandaan ko na siya yung winner nun. And syempre nung season 3, si Clarice de Guzman kakasal. Sinong ginaya ni Klang nun? Hindi ko matandaan ang ginaya ni Klang. Basta siguro blonde pa rin. Sa Kid Edition naman, panalo. Hindi, parang black. Kasi nakita ko yung buhok, yung parang afro eh. Afro. Yes. So, na lang, research. Research nyo lang, kalimutan namin. Tagal na rin kasi nun eh. 2021 pa. And sa Kids Edition, nanalo si Aura Briguela at ang TNT Boys. TNT Boys, si Aura. Si Aura, naalala ko si Aura, ginaya niya si Bronny James. Sino ba ginaya niya to? Si Mami Junisha pala. Bronny James tuloy. Grabe ka sa Bronny James. Yun, tama. May na-mix ko kasi kamukha sila. Sorry So anyway, baka mabasya ko. So yun na nga, guys, abangan nyo ang celebrity mentors natin. Speaking of si Aura, ito yung nagbigay kay Aura ng stepping stone ng door sa kanya for more projects. So kasi kinanta niya Wrecking Ball din doon, di ba? Kay si Mana Mami Junisha siya. Hindi ba yun yung grand niya? Hindi yata yun yung finale niya. Yun lang naalala ko. Pero yun yung, I think that was one of the most memorable na performances ni Aura. Kasi ang dami talaga, even si Mega, di ba? Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa. Sila Gary, tuwang-tuwa eh. Di ba, nung binuhat si Mami Junisha. Mane! Gumaganon pa eh. Di ba? Kuhang-kuha ni Aura.
Yung time na yun. So, yun na nga. Again, abangan nyo ang bagong season ngayon ng Your Face Sounds Ito yung Familiar. papalit sa Idol Kids. Idol Kasi Kids. malapit na yung finals, grand finals ng Idol Kids. Okay, maganda, masaya tayo. Nabalik ko yun at may mga bagong mentors, bagong hosts naman. Ito, product to ng competition. Product ng competition, di ba? oo. Ang walang iba kundi ang natin, Pop Princess, Sarah. Mga pop stars, hello! Yan, Popstar, yan, Sarah Geronimo. Oo. And Mateo Guadicelli, yan, sineselebrate nila ang kanilang 12 year as a couple. yan. So, nag-start sila Nung naging sila. 2013 nung naging sila, and then officially announced 2014. 2014, and then they got married 2020. Oh, ayan na yung timeline. Yan, galing. Woo, grabe yung timeline na yun, ha? Naalala ko yung ano na yan, yung naging controversial din yung wedding na yun, di ba? Super. Hindi pinaalam kila Mami Divine. Tinago talaga, grabe. Tinago, tapos naalala ko yan kasi 2020, nauso yung kantang Tala. Yung Tala. Ay, alam mo yun? Tapos, di ba, yung kinasal sila, tapos parang yung bodyguard ni Sarah, so parang sinapakyata ni, ni Mateo, may nakita siyang Tala. Grabe, siya pala yung unang nakakita ng Tala. Yun, naalala ko lang. Okay. So, ayun nga, so 12 years na rin pala sila and 5 years ng married. Matagal-tagal na rin. Matagal-tagal na rin, pero wala pa silang anak, no? Wala pa. Siguro nag-e-enjoy pa sila sila munang dalawa. And nakasama ko kasi sila sa isang event. Uy, wow, big time ka pa. Nakasama sa honeymoon mo sila kasama? Ay, hindi naman sa isang fashion event. Kasama, nag-enjoy sila na mag-alaga ngayon ng mga dogs. Okay. Oo, kasama nga nila dun sa event yung yung isa nilang dog, cute na dog. Kaso, ano pangalan? hindi ko alam, nalimutan ko na ang name and hindi ko rin alam kung anong breed. Hindi, joke lang. Yun na nga, September 18, 2025, ito yung nag-post ng sweet message para kay Sarah Geronimo as they celebrate their 12th anniversary as a couple. Yan, ang sweet naman. Yung post ni Mateo? Kung medyo hindi maganda man yung naging umpisa nung pagiging nilang mag-asawa, at least now, parang wala namang major na problem na sila. Wala. Nararanasan bilang mag-asawa. Tsaka parang pagkakalam ko last year lang, nagkakaroon na sila ng interaction si Mami Divine tsaka si Sarah. Pero parang civil lang, hindi na ganun ka-warm, parang lang, ganun. Siyempre, mahirap biglain. Yung reconciliation kasi it takes time, 'di ba? Yung healing, 'di ba? Parang may process. So siguro si Sarah hindi pa siguro, huwag nating pilitin, 'di ba? So bigyan natin ng time. Pero sana magkaayos na sila. I mean, at matagal na yung kasal. 5 years ago na yung kasal, 'di ba? Tapos malaki na rin naman siya. Ilang taon na si Sarah? 30 something. 37? 37 yata. 37 na, di ba? Parang magkalimutan na lang. Kasi wala na magagawa, kinasal na yung bata Hayaan na natin sila maging masaya. Kasi tanda ko dati, masyadong maigpit yung parents niya sa kanya. Mahigpit talaga, oo. Kaya parang... Naintindihan naman natin kasi lahat naman ng parents kailangan maging maigpit sa mga anak natin. Siguro, lalo na kung may sinusunod na karir, di ba? Siguro kasi gusto lang nilang ingatan. Kasi nga naman yung linya ng industry na pinasok ni Sarah, hindi hindi biro. Hindi biro. Tsaka maraming temptation din. Yun. And siguro kung hindi rin naman naging mahigpit yung mga magulang, hindi rin ganito ka sikat si Sarah, and ilang na siya. Pero kasi umabot na sila sa point na okay na, parang ito na naabot na ni Sarah lahat Pero sana pagdating doon, hinayaan na lang nila yung bata na mag-enjoy, di ba? Maging independent. Maging independent, Pumili para sa sarili niya, di ba? Mag-decide. Tama. Lalo na sa love life kasi nga hindi naman mapipigilan ng kahit sinong magulang yung mga anak nila, kung sino man yung gusto nilang makasama, di ba? Habang buhay, di ba? So, sila yung magde-decide. Tama. So, sa mga parents dyan, alam ko, maigpit kayo sa mga... Kahit ako, maigpit ako sa anak ko. Gano'ng kahigpit? Ha? Gano'ng kahigpit? Mga... yung... Hindi mga kasi bata pa naman. Hindi pa naman ilang taon na ba yung 11. Isa lang? Hindi, dalawa. Dalawa. Ako kasi meron na akong 19 years old na yung panganay ko. So,
Medyo hinahayaan ko na siya. Marami ng bagay na hinahayaan ko siyang magdesisyon. Pinapayagan kong lumabas. Minsan inaabot nga ng madaling araw eh. Basta ang pakiusap ko lang. Ang magsusundo pa rin sa kanya is kami. Okay. Tapos, update lang, laging naka-online. Yun naman talaga dapat, kailangan ma-updated pa rin yung mga parents. Pero wag to the point na masyado masasakal na yung bata. Kasi alam mo magre-rebelde yun, magtatago, mag-ano. Totoo yun, totoo. So yun na nga ang post ni Mateo, 12 years and 1 day to forever with you, my love. Yan, dagdag pa niya, bawat trial daw mas nagpapalakas sa kanila. Tama naman yun. Tama. Dapat after every trial na nalalampasan ng mag-asawa, dapat nagiging mas maganda yung relationship nyo, nagiging mas malakas kayo for each other. Tama yun. And yun na nga din, at syempre, silang dalawang mag-asawa. Mayroon silang business venture. Ay, oo, meron nga pala. Di ba? Ano bang pangalan? G-Music. G-Music. Yan. Tapos may first collab sila with SB19. Yan. Yung yung kanta, Umaaligid. Sino ba yung Umaaligid na yan? Ewan ko, baka manliligaw ni Sarah dati yun. Speaking of SB19, yan. Ito na, yung hinihintay ng mga 18s. Yan, available na yung ticket nila para sa collaboration ni SB19 and Frances Libiran, yung Fast Zone. Fast Zone para sa anniversary yan ng SB19. SB19. Saan nga ba yan gagawin? I think sa Araneta Coliseum, October 26 na yon. So ayan po. Pwede na po kayong bumili ng tickets. Alam ko maraming naghihintay diyan ng mga 18. Yan, naglabas na sila ng ng ticket. Gen Ad 1,900, VIP 12,000. Wow. Kaya natin yan. Laban lang. Laban lang sa 12,000. So, yung syempre, mga 18, bali wala sa mga 18 yan, papanoodin nila yan. Barya. Sabay ganun eh. So, ayan. So, yun na nga. So, hopefully, magkabati na yung mga pamilya Jeronimo. And again, congratulations sa kanilang dalawa ni Mateo. Naka 12 years sila. Nothing but the best for you, Sarah. Ang wish lang natin, syempre, magka-supling na sila. This year sana, no? Nasa kanila yan. Nasa kanila yan, kailan nila gustong magkaroon ng mga kids. Oo, tama. Nasa kanila naman yan. Pero mas masaya kami kung magkakaroon na yan. agad-agad. Oo, kasi ilang years na silang magkasama. Dapat sana meron na, no? Exciting kasi alam mo naman, fan tayo ng mga celebrities na nagkakaroon na yung lumalawak yung pamilya, diba? Oo, tama. Hindi lang sila yung na-excite, kundi tayo rin na mga fan. Para pagka may anak na sila lalaki, limbawa, may kalaro na si Mateo mag PS5, di ba? Pero wag lang yung sisirahin yung karton ulit kasi maraming magagalit. Oo, ayun na naman. Nag-trending na naman yan. Oo, so, diba? ayan. Speaking of Sarah, sino ba naging ni Sarah dati? Mga nalilink sa kanya? Nalilink sa kanya? Gerald Anderson. So yun, pasok natin si Gerald Anderson ngayon sa third topic natin. So eto. So ano bang nangyari na? Ayan, Gerald Anderson and Julia Barreto confirm na breakup na. Ayan. Yes, Oo nga. wala na. Wala na talaga kasi nag-post na ang Viva. Si Julia kasi nasa Viva and si Gerald naman sa Star Magic. Yan. Mismong mga na nila ang nag-post mga companies. Yan. Mahawak sa kanila. So September 18, 2025, kinumpirma ng Star Magic at Viva Artist Agency na hiwalay na sina Gerald at Julia matapos ang ilang buwan ng chismis tungkol sa breakup. Oo, naalala ko noon. Tinuldo ka na. I think press con yun nung Sins of the Father. Yung current series ni Gerald Anderson. Siyempre, yung media, alam naman, pagkamarites yan, natanong din siya about the relationship, di ba? Siyempre, medyo dininay niya na hiwalay na sila. Baka pinipilit niyang ayusin pa siguro. Maybe, oo. O baka ayaw ng agency na... Oo, kasi pag wag mo nang magsalita kasi baka matabunan. Kasi may bagong series. Ayan. Tsaka matabunan kasi puro flood control yung natin ngayon eh. Dapat focus lang tayo sa mga Statement ng Star Magic, Gerald Anderson and Julia Barreto have mutually decided to end their relationship. Sabi pa nila, tigil-tigilan na raw ang fake news. Oo, and Viva Artist Agency din naglabas ng hiwalay na statement. Sabi nila, only information directly from Julia and Gerald should be regarded as
accurate. Yun. Ayun. So, konting recap lang ng love story nila. 2019, naging controversial ang relasyon nila matapos ang issue kay Bea Alonzo. Ito Yun yung yung- nag-ghosting. May ghosting yata nangyari dito, di ba? Na parang clueless si Bea, bakit sila nagkahiwalay? Bigla naghiwalay nila, parang Oo, bakit wala biglang nang pansinan, hindi na siya, wala nang message. Sila, di Oo. ba? Parang ganun. And then March 2021, inamin ni Gerald na si Julia na nga ang girlfriend niya after nilang magkasama sa yan. pelikulang Between Maybes. Yes, nandun ako sa press con din ng Between Maybes. Ah, doon ka Na- rin? oo. Lagi andun ka, ha? Diba? Doon ka. Oo, nakasama ko sila doon. Kasama mo din sila? Siyempre, natanong din. Time na yun. Siyempre, deny din. Diba? Pero feeling ko talaga, meron na nung time na yun. Meron na, okay. Tsaka alam ko parang si Julia, parang crush niya noon pa si Gerald, no? Sa ganun pala nag-start yun, no? So, ng June 2025, kumalat ang chismis na hiwalay na raw sila, pero dinideny Diba? pa ni Gerald Oo. noon. And then ngayon na nga, September 2025, ayan na. Tuluyan na ngang naghiwalay. Confirm. Yeah, confirmed na. Ayan. And then, tahimik pa rin, as of this moment, as of this writing, Oo. tahimik pa rin ang dalawa kung ano ang tunay na dahilan ng Yes, split nila. oo. Sa tingin mo, may third party ba? Feeling ko wala. Feeling mo wala? Wala, Oo. oo. Feeling ko wala. Baka, feeling ko baka mga... Nagkasawa na sila, priority. nag-fall out of love, o priorities, ganun. Oo. Kasi ilang taon na si Gerald, no? Nasa 30-something na siya. Tapos, si Julia, medyo Bata pa, nasa- 28, 26. mga ganun, mga late. Uy, pero teka, may naliling kay Julia. Oo, yan. Si Lucas. Si Lucas Lorenzo. Lucas Lorenzo na bayaw ng kapatid niya. bayaw ng kapatid niya, si Basti at si Lucas Magkapatid. ay magkapatid. Tapos si Basti naging husband ni Claudia. Claudia, na kapatid ni Julia. Oh, yung Yan. Yung issue din yan, yung kay Dennis Padilla na issue, di ba? favorite mong issue yan. Oo, yan. Uninvited. Uninvited, tama. So, basically, na-link sa kanya. Sino na ba? Confirm? Wala Pa. Pero yung itsura nung anong Lucas, kamukha ni Gerald Anderson din, di ba? Ano din eh. May pagkabalbasi na ano din eh. Parang siguro yung type ni Julia, ganun talagang ano yun, no? Pwede. Kaya si Joshua Garcia. Medyo malayo. Malayo, Ni no? Joshua. So, itong si Lucas Lorenzo medyo galing sa prominente Buena Pamilya, ay, talaga. Ano, kasi yun, Restaurant Concepts Group. Sila yung may-ari. Tapos, medyo high-end yung mga restaurant na, yung chain of restaurants nila. Talaga ba? Isa yung Barcino. Actually, yun lang ang familiar ako yung Barcino. Barzino. Although hindi Sa kanila pa ako yun. hindi ko pa na-try. Tapos meron pang ibang restaurant na hindi Alam ko ako lang familiar. Barzaga eh. Kaya lang Hindi ako familiar kasi nga pang Nepo Baby na naman. Oo, mga high-end eh. Wala, kami guys, pang ano lang kami talaga eh. Pang Paris lang kami. Oo. Diba? Doon lang kami. Karinderya lang kami. Kalendarya lang kami. High-end na kalendarya lang kami. Oo, yung parang pwede tayo sa karinderya ni Wilma Dasan. Hi, Wilma. Hi, Wilma. Guest ka naman dito. Guest ka naman sa amin, ha? Baka naman. Guest ka naman. So, yun na nga. Usap-usapan na baka sila na ni Lucas. Wala pa. Wag muna tayo So bago mo tayo mag-jump into conclusion, di ba? Di ba? Kung ano man ang meron sila ngayon, abangan na lang natin. Lalabas din naman yan. Malaman din naman natin yan. Marites din natin yun Oo dito. naman. Yan. Siyempre, yun pa, hindi makakawala sa atin yun, di ba? Oo, tayo pa ba? Di ba? So yun na nga guys, thank you at binigyan nyo kami ng 30 minutes ng iyong time para bigay ang mga latest chika and latest happenings ngayon sa showbiz. So again, thank you sa pagtunganga. Please don't forget to like this video, mga kamarites. Subscribe na rin kayo and then click the notification bell para always updated kayo sa baon naming latest chika. And follow us na rin sa aming social media na Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Oy, ang dami na Dami natin. na. Diskurso on air lang po ang itatype nyo. Pare-pareho lang po ang username namin sa social media. yan. Hintayin nyo, baka magka-OnlyFans din kami pero tayo sigurado. Grabe sa Anong meron dyan pag OnlyFans? Saksa Ay! Bumble. Anyway, pwede nyo rin kami bisitahin ang aming website. Diskurso.ph. Yun na nga, thank you again sa pagtunganga sa amin, sa pag-click sa mga mukha namin. Ito ang inyong paboritong tito. Walang iba kundi si Tito Ace, ang inyong tito Matthew Chismoso. Siyempre kasama ko si... Ako naman po si Claire Santiago, ang nag-iisang
Mamarites ng Pilipinas. Pilipinas na yan, guys. Nationwide. Okay. So again, thank you sa pagtunga. At ito pa rin ang Marites on Air! Thank you. Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mundong showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng kamera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis.